Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ashley, 19 years old na. Dalawa kaming magkapatid ni Ate Becca at talagang close kami na dalawa. OFW si Mama at matagal lang sumakabilang bahay ang tatay namin. Si Ate Becca ay 27 years old. Maganda rin at maputi na tulad ko na namana namin sa aming ina. Pero hindi ko alam kung kamalasan ba o kapalaran. Kasi isang araw, nag-umpisa akong ma-attract sa boyfriend niya, kay Kuya Mark. Si Kuya Mark ay 29 years old. Tahimik na lalaki pero charismatic, matalino at may kaya rin sa buhay. Manager siya sa isang kumpanya sa Quezon City. Noong una, wala naman akong pake. Para sa akin, boyfriend lamang siya ni ate. Walang mali siya. Pero nung tumira muna sila pansamantala sa bahay namin, habang may pinapaayos sila sa apartment nila, doon nagiba ang lahat. Live-in na kasi silang dalawa. Pero wala pa raw silang balak magpakasal o magkaanak. Ine-enjoy lang muna raw nila na magkasama sila at makilala pa ng gusto ang isa't isa. Isang gabi, habang nagluluto ako ng hapunan noon, pumasok si Kuya Mark sa kusina. Nakaputing polo, naka-rolled up sleeves at nakangiti. Wow, marunong ka palang magluto, Ash. Tanong niya habang nakasandal sa pinto. Ngumiti ako sabay sabing, basic lang kuya. Adobo lang to pero mas masarap to sa lahat. Natawa siya. Ganun ba? Baka pwedeng ako ang unang tumikim. Depende. Kung gusto mo talagang matikman ng una, dapat marunong kang maghintay. Sagot ko sabay kindat ng bahagya. Natawa ako sa naging reaksyon niya noon. Nakita ko yung pagkagulat at konting pagngiti sa labi niya bago siya umiwas ng tingin. Lumipas ang mga araw, naging natural na sa amin ang magbiruan. Minsan habang naghahanda ako ng almusal, nandiyan na siya sa mesa. Nakaupo, hawak ang cellphone, pero madalas akong tinitingnan sa gilid ng mga mata niya. Ash, baka naman may kape ka dyan para sa akin. Siyempre naman, gusto mo ba ng matamis o mapait? Matamis para sweet, yung katulad mo. Sagot niya sabay ngingiti. Sus, bitter ako kuya no? Oy, bakit naman bitter ka? Kasi, alam mo ba yung nanliligaw sa akin? Alaman ko may iba pa palang nililigawan. Naku, alam mo kasi, mas masarap pagmahal yung mas may edad na. Huwag kang maghanap ng kaedad mo lang. Talaga ba? Oo naman. Katulad mo. Katulad ko syempre. Natatawang anito. Isang gabi, si ate ay na-late nang umuwi dahil may overtime daw sa office. Nanunood ako noon sa sala. Nung lumabas si Kuya Mark galing ng banyo. Naka-short lamang to. Hindi ko naiwasang hindi mapatingin. Ang ganda ng katawan niya. Hindi sobrang maskulado pero fit. Ash, gising ka pa? Tanong niya habang lumalapit. Oo kuya, hindi ako makatulog eh. Lumapit siya at umupo. Parehas kaming nanood pero nandoon yung kaba dahil sobrang tahimik. Hindi kasi kami nag-uusap. Napapansin kong titingin lamang siya sa akin tapos iiwas na para bang may gusto siyang sabihin. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nagluluto ako noon ng itlog at hotdog. Nang bumaba siya, bagong ligo, amoy sabon, naka-t-shirt lamang at short. Ang bango? Sabi ko habang nagsasangag ako ng kanin. Natawa si Kuya Mark. Ako ba o yung pagkain yung tinutukoy mo? Ngumiti naman ako. Siyempre yung pagkain no, ikaw talaga. Akala ko ako eh. Sagot niya, sabay tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Medyo naaasiwa ako.
dahil nakasuot lamang ako noon ng sando at short na maiksi. Litaw ang makikinis kong mga hita. Napakagat ako ng labi noon, pero sinubukan kong gawing biro. Hay nako, kumain ka na lang kasi, baka gutom lang yan. Sabi ko. Pwede bang ikaw na lang? Bulong niya. Natigilan ako. Nakangiti siya pero halata ang kaba. Ano bang sinasabi mo? Tanong ko. Wala. Sabi niya at umiwas ng tingin. Nagbibiro lang. Pero pareho naming alam, hindi iyon biro, Miss Love. Habang lumilipas ang mga araw, lalo lang tumitindi yung tensyon. Kapag si Ate Becca ay nasa trabaho, kami ni Kuya Mark ang madalas magkasabay kumain, magkwentuhan o manood ng TV. May mga tinginan, mga ngiting alam naming bawal, pero hindi rin namin kayang tigilan. Isang gabi, habang nag-aabot ako sa kanya ng baso, nagdikitan kami naming dalawa. Pareho kaming natigilan at ramdam ko yung init ng kamay niya. Sorry, mahina akong sabi. Ayos lang. Napalunok ako. Nagkatinginan kaming dalawa. Matagal na para bang may magnet. Tahimik lamang ako at ramdam ko ang bigat sa dibdib. Pero may kakaibang saya. Yung saya na alam mong may kasamang guilt. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Lalo na nung huminto siya sa tapat ko. Ash. Kuya Mark, sabi ko nang mahina. Hindi ko alam kung ayaw ko ba o gusto ko lang sabihin yun para makumbinsi ang sarili ko. Dahan-dahan niyang hinawakan ng pisngi ko. Hindi ko dapat ginagawa to. Bulong niya. Pero ginagawa mo pa rin. Sagot ko. Nagkatitigan kaming dalawa. Sobrang lapit namin sa isa't isa. At bago pa man may mangyari, Miss Love, bumukas ang pintuan. Oh, nandito pala kayo. Sabi ni Ate Becca, kakauwi lang. Agad akong umatras, nagkunwaring inaayos ang mesa. Si Kuya Mark naman, agad umupo at ngumiti kay ate. Oy love, welcome home. Sabi niya na kunwari kalmado. Ginitian siya ni Ate Becca. Walang kaalam-alam. Salamat love. Namiss kita. Pero sa loob-loob ko ako rin. Namiss ko si Kuya Mark. Kahit hindi ko dapat maramdaman yun. 2 linggo na ang lumipas mula noon. Si ate ay sobrang busy. Palaging overtime sa trabaho. Kaya madalas talaga kami lang ni Kuya Mark ang nasa bahay. Minsan, nagbibigay ako o nag-aabot pa ako ng lunch para sa kanya na para bang ako yung girlfriend niya. Salamat Ash. Sabi niya habang kinukuha minsan yung hinanda kong tanghalian para sa kanya. Wala yun kuya. Sayang naman kung kakain ka na naman ng fast food. Sabi ko sabay ngiti. Tinitigan niya ako sandali bago ngumiti rin. Hindi mo alam Ash kung gaano ko to na-appreciate. Talaga? Tanong ko sabay biro na baka naman hindi mo makalimutan yung luto ko ah. Hindi talaga. Dahil ang ate mo walang kahilig-hilig sa pagluluto. Nung nasa apartment kami, lagi nilang order yung pagkain namin. Hayaan mo, palagi kitang ipagluluto ng baon mo. Sabi ko sabay ngiti. Gabi ng Sabado, umalis si ate kasama ang mga kaibigan niya. Overnight daw. Naiwan kaming dalawa sa bahay. At habang nanonood kami ng movie sa sala, pareho lamang kaming hindi nagsasalita. Ramdam ko yung tensyon na para pang bawat segundo ay hinihintay namin kung sino ang unang kikilos. Gusto mo ng juice? Tanong ko habang pumunta ako ng kusina. Sure, sagot niya. Samahan na kita. Sumunod siya sa akin. Habang nagbubukas ako ng ref, tumayo siya sa likod ko. Kuya, mahina akong sabi. Hindi siya sumagot. Sa halip, marahan niyang nilapat ang kamay niya sa balikat ko. Dahan-dahan. Bakit bang hirap mong iwasan, Ashley? Sabi niya. Tumayo ako at humarap ako.
magkalapit o magkatapat na ang mukha namin. Ikaw, bakit mo ba ako tinititigan ng ganyan? Sabi ko. Hindi ko alam, sagot niya. Pero sa tuwing nakikita kita, parang nakakalimutan kong si Becca ang girlfriend ko. Napatigil ako. Ramdam ko yung bigat ng sinabi niya. Pero bago pa ako makasagot, inilapit niya ang mukha niya sa akin at halos magdikit ang labi naming dalawa. Kuya Mark, mahina akong bulong. Sabihin mo lang sa akin kung ayaw mo. Pero hindi ako umimik. At sa halip, ako pa ang unang pumikit. Para bang tumigil ang oras noon, Miss Love? Nang maglapat ang mga labi naming dalawa, para bang sumabog ang lahat ng pinipigilan naming damdamin. Wala na akong iniisip noon, kundi yung sandaling yon. Tinaas niya yung kamay ko, hinawakan ng mahigpit na para bang ayaw ng pakawalan. Matagal ko nang gustong gawin to. Bulong niya. Alam mong bawal to, kuya. Magagalit si Becca. Pero gusto mo rin, hindi ba? Putol niya. Hindi na ako sumagot noon. Sa halip, niyakap ko siya. Mahigpit. Na para bang gusto kong doon na matapos ang lahat. Sa yakap niyang mainit pero mali. Maya-maya, naglakad kami patungo sa kwarto. Walang salita at puro tinginan lang. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang kaba, pero mas malakas ang tukso. Pagsara ng pinto, marahan niya akong hinila papalapit. Sigurado ka? Tanong niya habang nakatitig sa akin. Tumango ako. Matagal ko na rin gusto, kuya, pero natatakot naman ako. Sa kanya? Tanong niya. Hindi lang kay ate, kundi pati sa sarili ko. Kasi baka masanay naman ako sa'yo. Napangiti siya. Masama bang masanay sa taong nagpapasaya sa'yo? Masama, kung hindi naman ako dapat sa'yo sumaya. Hindi na siya sumagot noon. Imbes, muling naglapat ang labi naming dalawa. Mas marahan at mas totoo. Walang nagmamadali. Hinawakan niya ang kamay ko at nilagay sa dibdib niya. Hiramdam ko ang bilis ng tibok ng puso niya. Para sa'yo ang tibok na yan. Yun ang sinabi niya. Nang mga sandaling yun, wala na akong tinig na narinig, kundi ang tanging tibok na lamang ng puso naming dalawa. Hindi ko alam kung ilang oras ang lumipas, basta tandang-tanda ko yung sinabi niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ako yung una mo? Hindi ka naman kasi nagtatanong eh. Kitang-kita ko noon yung ngiti sa labi ni Kuya Mark. At yung sinabi niyang, huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Sinulit namin ang mga oras nang wala si Ate Becca. At hinding-hindi ko malilimutan ang gabing yon. Pagkatapos noon, pareho kaming natahimik. Nakahiga kami sa tabi ng isa't isa. Ako, tahimik na nakapikit. Pilit nilulunok ang guilt na unti-unting lumalamon sa akin. Kuya Mark, bulong ko. Anong gagawin natin? Huminga siya ng malalim. Hindi ko pa alam, Ashley. Pero ang sigurado lang ako, hindi ko na kayang itago na importante ka sa akin. Napatigil ako. Huwag mo namang sabihin yan. May girlfriend ka at ate ko pa. Alam ko, sabi niya ng mahina, pero hindi ko rin kayang magsinungaling sa sarili ko. Iingatan kita. Lumingon siya sa akin at hinaplos ang pisngi ko. Hindi ka pwedeng mag-boyfriend. Ako lang ang lalaki sa buhay mo. Kinabukasan, nagising ako ng maaga. Si Kuya Mark tulog pa. Bumangon ako at nagbihis. Habang tinitingnan ko siya, may halong saya at takot sa dibdib ko. Ano ba tong ginawa ko? Habang nagluluto ako ng almusal, bumaba na siya. Nakangiti, pero halata ang awkwardness. Good morning, sabi niya. Good morning, sagot ko naman. Tahimik kaming kumain na dalawa. Walang usapan,
Pero ramdam ko pa rin yung kagabi. Pagkatapos niyang kumain, tumingin siya sa akin. Ashley, please, putol ko agad. Huwag muna. Hindi ko pa kaya ngayon eh. Tumango siya. Pero bago siya umalis, hinawakan niya ang kamay ko. Kahit anong mangyari, gusto kong malaman mong hindi ko to pinagsisisihan. At umalis na siya. Naiwan akong tulala sa mesa. Gabi nang bumalik si Ate Becca. Pagod pero halatang masaya. Pagpasok niya, agad siyang humalik kay Kuya Mark at yumakap. Namiss kita, love. Ngumiti lamang si Kuya. Namiss din kita, love. Ako naman, pilit kong pinipigilan yung sarili ko na huwag tumingin sa kanila. Pero nang magtagpo ang mga mata namin ni Mark, alam naming pareho, may lihim kaming dalawa. Ash, thank you ah. Alam ko inalagaan mo si Mark habang wala ako. Sabi ni ate. Ngumiti ako. Oo naman ate, syempre. Mula nung unang gabi na pumunta sa silid ko si Mark, hindi na yon natigil. Hindi kami nahuhuli. Hindi rin nagbabago ang pakikitungo niya kay Becca. Sa umaga parang wala lang, pero sa gabi, yun ang oras naming dalawa. Tuwing patay na ang ilaw sa kabilang silid at mahimbing nang natutulog si Becca, maririnig ko ang pamilyar na katok sa pintuan ko. Kuya, bulong ko habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Gising ka pa? Sagot niya. Sabay ngingiti. Gising na gising pa. Tugon ko, sabay yaya sa kanya. Sanay kaming dalawa. Parang routine na. Hindi na kailangan magplano. Alam naming pareho kung kailan ligtas, kung kailan tahimik ang buong bahay. Minsan, mag-uusap lang kaming dalawa. Magkatabi sa kama habang nagkukwentuhan ng mga simpleng bagay. Kung anong balak sa buhay, kung saan gustong pumunta, kung anong ulam niyang gusto kinabukasan. Pero sa bawat gabing dumaraan, mas nagiging totoo yung damdamin. Hindi na ito basta kasabikan. Para bang unti-unti na kaming nabubuhay sa mundo naming dalawa. Alam mo Ash, bulong niya habang nakahiga kami. Kung hindi lang ako boyfriend ang ate mo, niligawan na talaga kita. Napatingin ako sa kanya. Kung sana tayong unang nagkakilala, di wala sanang problema. Pero ang mahirap naman, tayo nga ang unang nagkakilala, tapos si ate naman ang magiging kalaguyo mo. Natawa siya sa sinabi ko. Ikaw talaga, napakalawak ng imagination mo. Kinabukasan, sabay kaming nag-almusal. Si ate masigla, nakangiti habang inaabot yung tinapay kay Mark. Love, huwag mo palang kalimutan yung meeting mo ha. Paalala pa niya. Oo love, sagot ni Kuya habang ngumiti rin. Salamat sa kape. Ako naman naglagay ng itlog sa plato ko. Nagkukunwaring abala. Pero habang nagbabanggit siya ng love, marahan niyang sinisiko ang tuhod ko sa ilalim ng mesa. Mabilis lamang pero sapat para mapahinto ako sandali. Tinapunan ko siya ng tingin. Siya naman nakangiti habang nagsasali ng gatas para kay Ate Becca. Normal sa paningin ni ate, pero sa amin, lihim na senyales ng mamayang gabi ulit. At gaya ng nakasanayan, tuwing gabi, bumabalik si Mark sa silid ko. Hindi na kailangang tawagin, alam na naming dalawa. Namiss kita, bulong niya habang dahan-dahang lumalapit. Araw-araw mo naman ako nakikita, sagot ko sabay tawa. Iba yung umaga Ash, sa gabi lang ako nakakaramdam ng totoo. At bakit? Kasi sa gabi, pwede kitang yakapin ng walang tanong. Gumiti ako ng marahan. Huwag kang maingay, baka mamaya marinig pa tayo ni Ate Becca. Mahimbing nang natutulog yun. Sagot niya. Ikaw, hindi pa rin ba matutulog? Hindi pa, kasi alam kong darating ka. At ganun nga, gabi-gabi, paulit-ulit Miss Love. Hindi ko alam kung ilang linggo na ang lumipas. Ang alam ko lang,
Bawat gabi na kasama ko siya, mas lalong nagiging mahirap magising sa katotohanan. Minsan, habang nakahiga kami, hawak niya yung kamay ko, nakadantay naman ako sa braso niya. Nagtanong ako, "Hindi ka ba napapagod? Yung ganito yung nangyayari sa atin." Lihim. "Siguro, napapagod din," sagot niya. "Pero pag tinitingnan kita, parang wala nang mahirap." Napangiti ako. "Baka kasi sanay ka na." "Tama, sanay na akong magtago. Itago to. Pero hindi ako sanay kung mawawala ka." Yun ang mga salitang tumatak sa akin, Miss Love. Hindi ko alam kung dapat akong matuwa o matakot. Kasi habang sinasabi niya yun, alam ko, mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Sa kabila ng lahat, walang hinala si ate. Normal pa rin ang lahat. Sabay silang umaalis, sabay minsang kumakain, at sabay ding nag-grocery. Ako, kunwaring busy sa buhay at sa bahay. Pero ang totoo, hinihintay ko lamang ang gabi. Minsan nga, tinutokso pa ako ni ate. "Alam mo, Ashley, mabait talaga si Mark. Kung may kapatid lang siyang lalaki, ipapakilala ko sa'yo." Biro niya habang nag-aayos ng mga grocery bag. Napangiti ako. "Oo nga ate kung meron lang sana." Tumingin si Mark sa akin. Mabilis pero may kahulugan. Natawa ko ng marahan, habang si ate ay walang kamalay-malay. Habang tumatagal, hindi na namin kailangang mag-usap para magkaintindihan. Isang sulyap lang, isang ngiti, o isang katok sa pintuan, sapat na. Hindi na rin namin pinag-uusapan kung hanggang kailan. Basta ang mahalaga, nangyayari pa rin. Kinagabihan, muli kaming nagtagpo sa aking silid. Muling sinulit ang gabi habang himbing na natutulog si Ate Becca. Pinunan namin ang init ng aming mga katawan. 12:00 na noon, nang bumalik si Kuya Mark sa kwarto nilang dalawa. At kinabukasan nga, sabay-sabay kaming nag-aalmusal. Nagbiro pa nga si ate. "Ang tahimik mo ngayon, Ash," sabi niya. "Napagod lang ate, napuyat kasi ako kagabi." Sagot ko, sabay tingin kay Mark. Pareho kaming nakangiting dalawa. Hindi naman naghihinala si ate, pero sa ilalim ng lahat ng yon, may sikreto kaming paulit-ulit na binabalikan gabi-gabi. At sa gabing yon, bumalik na naman ang pamilyar na katok. Ngumiti ako habang binubuksan ang pinto. "Kala ko di ka na darating eh." Ngumiti siya. Hindi ko palalampasin ang gabi. Pumasok siya at sinara ang pinto. At sa dilim ng silid, muling bumalik ang katahimikan na pamilyar sa aming dalawa. Gabi-gabi, pareho naming niloloko ang mundo. Nagpapanggap sa umaga, nagmamahalan sa dilim. Pero isang araw, biglang nagbago ang lahat. May narinig akong malakas na sigaw mula sa kwarto nila Ate Becca. Malakas, galit na galit at punong-puno ng sakit ang boses ni ate. "Anong klase kang lalaki, Mark?" Yun ang unang sigaw na narinig ko. Napabalikwas ako ng bangon noon. Nanginginig ang kamay at sobrang kabado. Narinig kong bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto nila. "Becca, sandali lang." Boses ni Kuya Mark, nagmamadali at halatang nagugulat. "Sandali. Mark, ilang babae pa ba?" Sigaw ulit ni ate na umiiyak na. Parang nabingi ako. Parang huminto yung puso ko dahil sa kaba. Ito na ba yun? Alam na ba ni ate yung tungkol sa amin? Dahan-dahan akong lumapit sa pinto ng kwarto ko. Pinilit kong makinig kahit nanginginig ang tuhod ko. "Becca, hindi mo naiintindihan," sabi ni Kuya Mark. Halos pabulong pero ramdam ko ang kaba niya. "Hindi ko naiintindihan?" Anong gusto mong maintindihan ko, ha?" Sigaw ni ate. "Nabukod sa akin. May iba ka pang babae, ha?" Doon ako napatigil. "Iba pa?" "Becca, hindi ko sinadya."
Hindi mo sinadya, Mark? Mark, 3 buwan nang buntis yung babae. Sigaw ni ate, sabay hagulgol. Para akong pinagsakloban ng langit at lupa. Hindi ko alam kung maiiyak ba ako o matatawa sa sarili ko. Buntis? So may iba pa pala siya bukod sa akin. Hindi ako lumabas ng kwarto. Nakinig lang ako habang nag-aaway sila sa sala. Ang mga salitang ibang babae, panloloko at buntis, paulit-ulit kong naririnig. At para bang may kutsilyong tumatarak sa puso ko. Ilang sandali pa, narinig kong umalis si Kuya Mark. Bumagsak ang pinto at sumabog ang katahimikan sa bahay. Tahimik, na tanging hikbi lang ni ate ang maririnig. Lumabas ako ng dahan-dahan. Nakita ko siyang nakaupo sa may sofa. Umiiyak habang hawak yung cellphone. Ate, mahina akong sabi. Lumingon siya sa akin. Namamaga ang mga mata. Ash, alam mo ba? Kinakabahan ako. Ang alin ate? Pinilit niyang ngumiti, pero bakas ang bigat sa mukha. Alam mo bang si Mark? May ibang babae. At buntis pa. Nung marinig ko yun, parang nawalan ako ng boses. Buntis? Mahina akong tanong. Tumango siya. Oo. 3 buwan na raw. Sinabi mismo ng babae sa akin. Natahimik ako. Ayokong magsalita. Ang tanging nararamdaman ko, sakit, hiya at gulo. Hindi ako makapaniwala. Dahil marami pala kaming babae na pinagsasabay-sabay ni Kuya Mark. Akala ko seryoso sa akin. Tanong ko sa sarili ko. Tapos biglang nagsalita si ate. Kaparehas ng tanong ko sa sarili ko. Akala ko seryoso sa akin. Sabi din niya habang pinupunasan ng luha. Akala ko loyal siya, Ash. Akala ko siya na talaga. Tahimik akong lumapit at umupo sa tabi niya. Hinawakan ko yung balikat niya, pilit pinatatag ang sarili. Baka may paliwanag siya ate. Umiling siya. Wala nang paliwanag na kaya kong pakinggan. Sinabi na nung babae niya lahat. Alam mo ba? Na halos sabay lang kami. Sabay niyang niloloko. Napayuko ako. Kada salita ni ate, parang isa-isang binabasag ang konsensya ko. Kung alam lang niya, na pati ako ay naging babae ni Mark. Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo. Gusto kong umamin na ako rin naging parte ng kasinungalingan niya. Pero nung makita ko kung gaano siya nasasaktan, hindi ko naman magawa. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang, Ash. Sabi niyang umiiyak. Ginawa ko naman lahat para sa kanya. Pero bakit ganoon? Yumakap ako sa kanya. Wala kang kasalanan ate. Hindi mo siya deserve. May lalaking mas karapat dapat sa'yo. Pero sa loob-loob ko, gusto ko ring sigawan yung sarili ko. Ako rin may kasalanan. Ako rin ang isa sa dahilan kung bakit siya nasasaktan ngayon. Habang nakayakap ako kay ate, gusto kong sabihin na pares kaming nasasaktan ngayon. Dahil kahit ako, parang sinasaksak yung puso ko. Kinabukasan, nagdesisyon si ate. Makikipaghiwalay na ako kay Mark. Sabi niya, ayokong maging parte ng gulo niya. Tumango ako kahit masakit. Sigurado ka na ate? Oo. Hindi ko kailangan ng lalaking maraming babae. Ng lalaking hindi marunong makontento. Pagkatapos niyang sabihin yun, tinapon niya sa mesa yung singsing na bigay ni Mark. Tumingin siya sa akin at ngumiti ng marahan. Siguro hanggang dito na lang talaga kami. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman, Miss Love. Ginahawa dahil hindi kami nabisto o lungkot dahil sa nangyari. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman naming umuwi ng probinsya si Mark. May balita raw na sinamahan niya yung babaeng nabuntis niya. Si ate, unti-unting nakabangon. Naging mas tahimik pero matatag. Ako naman, araw-araw tinutulungan ko siyang kalimutan si Mark.
Habang ako mismo, pilit kong nililimot yung mga gabi naming dalawa. Yung mga gabing akala ko, totoo at seryoso din siya. Yung mga gabing sinasabi niyang mahal niya ako. Yun pala, lahat kasinungalingan. Marami pala kami. Isang gabi, habang magkasama kami ni ate sa terrace, nagsalita siya. Alam mo Ash, minsan iniisip ko, baka blessing din tong nangyari. Kasi kung hindi ko pa nalaman, baka pag kinasal na kami, tsaka ko palang malaman na ganun pala siyang lalaki. Na marami pala kami. Ngumiti ako. Siguro nga ate, blessings yun. Basta ikaw ha, sabi niya. Pag nagmahal ka balang araw, siguraduhin mong hindi katulad niya. Huwag mong ibibigay yung sarili mo basta-basta sa isang lalaking hindi mo pa lubusang kilala. Tumingin ako sa kanya. Hindi na ako mai-in love ate. Dahil natatakot na ako. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay ko. Hindi lahat ng lalaki katulad ni Mark. Pero tandaan mo, pag may nagmahal sa'yo, kilalanin mo muna bago mo ibigay ang sarili mo. Tumango ako. Pilit na ngumiti. Kahit sa loob-loob ko gusto kong umiyak. Kasi ako mismo, naging biktima rin ni Kuya Mark. At ang mas masakit, siya ang nakakuha sa akin. Pagkatapos ng ilang buwan, tuluyan nang nakalimot si ate. Muling bumalik sa trabaho at naging masaya ulit. Ako naman, natutunang patawarin ang sarili ko kahit na hindi ko pa rin masabi sa kanya ang totoo. At si Mark, hindi na namin siya muling nakita. Pero minsan, sa mga tahimik na gabi, naalala ko pa rin ang pamilyar na katok niya. At sa tuwing maririnig ko yon sa alaala ko, napapangiti ako ng mapait. Kasi ngayon alam ko na, hindi ako espesyal. Isa lang ako sa mga babaeng nilaro niya. At sa huli, tama si ate. Ang totoong pagmamahal, hindi naman kailangang itago. Dahil kung talagang mahal ka niya, pipiliin at pipiliin ka niya, ipaglalaban sa mundo. Hanggang dito na lang po ang masalimuot kong kwento ng pag-ibig. Maraming salamat Miss Love sa pag-share ng aking story. Muli, ako po si Ashley.